Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father. I exalt His name on high. I adore my Father, the righteous Father, the Holy One, Yahweh, El Shaddai, Jehovah. He created us in His image and likeness, and He created this world just by His words alone. Our Father is good. He is just. He is full of mercy and grace. And He is very forgiving. And we are the apple of His eye. And our Father, He is our inheritance. I praise also my Savior, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father, the only Redeemer, the Lamb of God, the man clothed in linen with an inkhorn, the High Priest, the King of Kings and the Lord of Lords, and our friend, Yeshua Jesus Christ, who gave His life on the cross so that our sins will be forgiven by our Father. Our Father sent to us Jesus Christ so that we may live for all eternity with our Father in His kingdom. And I also worship the Holy Spirit. Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit to guide us every day, to give blessings to us every day. So last time, Iska, we read Deuteronomy chapter 28. First half of Deuteronomy chapter 28. It's about the blessings if we are obedient to the Almighty Father. Blessings will overtake us. But if we are disobedient, curse will overtake us. And so we must be obedient to our Father by obeying His commands, His statutes, and His laws. Maraming law si Almighty Father na binanggit, pero isang law lang doon ang importante, lahat importante, no? Pero para matandaan natin o ma-remember natin lahat ng law, isang law ang pinaka-importante, kaya nga yung first, yun ang first na commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dahil pag mahal natin ang tatay natin, matututo na rin nating mahalin ang kapwa-tao natin at magkakaroon tayo ng takot sa tatay natin. Kaya nga yung commandment na binigay ni Jesus Christ, first and foremost, yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Yun ang summary. Dahil pag mahal natin ang tatay natin, lahat ng gusto niya susundin natin. Lahat ng righteousness gagawin natin. At pag mahal natin ang tatay natin, i-bless niya tayo abundantly kahit saan tayo magpunta. I-bless niya tayo. And pag kinuha na niya tayo, doon tayo sa kanyang barn, sa eternal kingdom. Pero pag disobedient, saan mapupunta ang kaluluwa ng tao? Sa eternal damnation. Mabubuhay tayo ng peaceful in this world. Magkakaroon tayo ng contentment and joy. Pero if we are disobedient, kahit na gaano ka pa kayaman, gaano ka pa nakapunta sa iba-ibang bansa, kung wala sa heart natin si Jesus Christ at si Almighty Father, there's no contentment, there's no peace, there's no joy.
Maraming mga mayayaman, lahat nasa sa kanila na. Pero, wala silang contentment, hindi sila kontento. Hindi sila masaya, sira ang pamilya nila. Walang peace sa home nila. At pag disobedient, the Lord will strike you with consumption, with fever, inflammation, mga sakit. Hindi lang to physical sickness, kundi spiritual sickness din. So, sa Old Covenant, it's literal. Ngayon, nasa New Covenant na tayo, figuratively speaking, or metaphorically speaking. At our Father will protect us sa ating mga enemies. Noon, ang enemies ng mga Israelites were humans, mga tao. Iba-ibang mga nation like Hivites, Canaanites, Perizzites, Jebusites. Ngayon, ang kalaban natin, principalities and spiritual darkness of this world. Hindi tao. Kaya yung tao, papatawarin natin pag nagkasala sa atin, papatawarin natin. Hindi tayo mag-harbor ng ill feelings. We will let it go and give it to our Father. Dahil yung Father natin, nagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus Christ, nagpapatawad din ng kasalanan. Therefore, Jesus Christ is also God like our Father. At dito binabanggit, hindi lang ikaw ang mapeperwisyo or masasaktan, kundi pati na ang iyong family kung ikaw ay disobedient. Your sons and your daughters shall be given to another people. Magsaserve sa ibang mga tao ang iyong mga anak. Nakalagay rin dito, ibebenta or kakainin mo ang laman ng iyong anak, lalaki at babae. Anong ibig sabihin nun? Nakita ko, meron palang mga tao na binibenta nila, yung buhok nila, yung kidney nila, ibinibenta nila kasi sa hirap ng buhay. Yung katawan nila, ibinibenta nila. Yung anak nila, ganun ang ginagawa para lang makakain. Sa hirap ng buhay, dahil disobedient tayo. Damay-damay tayo. May famine, may war, inflation, damay-damay tayo. Merong mga calamities din or pestilences, like mga sakit. Nakakahawang sakit. Sakit na nakukuha natin sa mga kinakain natin na madudumi. At ang mga pamilya ay nagkakawatak-watak. Para magkaroon ng magandang buhay, pumapatol sa ibang mga tao na may pera. Pero pag naki Almighty Father tayo, meron tayong assurance. Hindi niya tayo pababayaan. Wala si Almighty Father na mga anak na pinapabayaan niya. Yung mga obedient children niya. Pero if we are disobedient, our Father will forget us and throw us to eternal damnation. At kung disobedient tayo, wala tayong value
Dahil yung value natin nakasalalay kay Almighty Father. Yung mga tao na obedient kay Almighty Father, kilala ng devil yon. Yung mga disobedient kay Almighty Father, hindi daw yung pinapansin ng mga devil. Kasi alam na ng mga devil, ng mga demonyo, na sa kanila na yung mga taong disobedient. Kaya ang hinahabol ngayon ng mga principalities of this world ay yung mga tao na sumusunod kay Almighty Father. Pero, paprotektahan tayo ni Almighty Father. Hindi tayo dapat matakot. May value tayo kay Almighty Father. Tayo ang kanyang inheritance. Dito, sa last verse ng Deuteronomy chapter 28, you will never see it again, and there you shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you, kasi nga wala ng value. Ang binabanggit dito ay eternal damnation. Kinalimutan na ni Almighty Father ang mga souls sa Hades. Dito na nga tayo ng iska sa Deuteronomy chapter 29. These are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make the children of Israel in the land of Moab, besides the covenant which he made with them in Horeb. So yung land ng Moab, nasakop na rin ng mga Israelites. Kung i-check natin yung mapa ngayon, yung Moab, sakop siya ng Jordan na. Pero before, nasakop ng mga Israelites yung land ng Moab tsaka ng Ammon. Dahil inaway ng mga Moabites ang mga Israelites. At ipinagtanggol ni Almighty Father ang mga Israelites. Kaya besides the covenant which he made with them in Horeb, or Sinai. Horeb is also Sinai. Verse 2, now Moses called all Israel and said to them, you have seen all the Lord did before your eyes in the land of Egypt, to Pharaoh and to all his servants, and to all his land. Nakita na ninyo yung power ni Almighty Father. Nung nasa Egypt kayo, yung mga miracles na ginawa ni Almighty Father, nakita na ninyo. Hanggang ngayon nakikita ninyo, di ba? The great trials which your eyes have seen, the signs and those great wonders. Nakita ninyo. Sabi ni Moses sa mga Israelites, yet the Lord has not given you a heart to perceive and eyes to see and ears to hear to this very day. Pero hanggang ngayon, hindi kayo binigyan ni Almighty Father ng heart na maintindihan siya, na madinig siya ang boses niya hanggang ngayon. Kasi nasa tinetest ni Almighty Father pa rin ang mga tao. Hindi basta-basta si Almighty Father nakikipag-usap sa mga tao. Unless na lang if we are obedient to Him. And now, we have Jesus Christ. Kaya nakikipag-usap na sa atin si Almighty Father. Dahil pag nagpe-pray tayo, we will use the name of Jesus Christ. Kaya dinidinig na tayo ngayon ni Almighty Father. Pero before, hindi nila makausap si Almighty Father. Verse 5, and I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn out on your feet. So imagine, 40 years sila sa wilderness. Hindi nasisira yung damit, hindi nasisira yung kanilang mga sandals. 40 years. Kung meron mga pinanganak, may sandals, itinatabi nila, or sa mga natatalo nila na kalaban, may mga sandals yun ang kinukuha nila. Pinoprovide lahat ni Almighty Father ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Hindi makagawa ng sandals ang mga Israelites noon dahil lagi silang transient. Lagi silang nagta-travel. Kaya hindi sila makapag-stay sa isang lugar. Hindi sila makagawa ng mga bagay. Hindi sila makapag-farm, makapagtanim. Kasi palipat-lipat sila ng 40 years na yun. Pero,
inaalagaan sila ni Almighty Father. So, ganon din tayo. Aalagaan tayo ni Almighty Father. Hindi nasira ang kanilang mga damit, pati yung mga sandals na suot nila, hindi na napudpod. Verse 6, you have not eaten bread, nor have you drunk wine or similar drink. Hindi sila kumakain noon ng bread. That you may know that I am the Lord your God. You have not eaten bread, nor have you drunk wine or similar drink, that you may know that I am the Lord your God. Hindi sila kumakain ng bread noon, dahil wala silang wheat, no? Dahil ang wheat ay itinatanim yon, tsaka yung barley. Wala silang lugar, transient sila, travel sila ng travel for 40 years. So, paano sila makakapagtanim? Ang ginagawa nilang bread noong time na yon was manna. Pero hindi naman yun wheat. Kaya hindi sila makakain ng bread noon. At wala rin silang wine. Kasi nga, kailangan may tanim ka na grapes. Or iimbak mo yung fruit para maging wine. Hindi sila makagawa noon. Pero, that you may know that I am the Lord your God. Ano ibig sabihin noon? Para malaman ng mga tao na ang strength nila, yung bread, no, nagbibigay ng kalakasan, na yung strength nila at yung wine nagbibigay ng sustenance, yung peace and joy, that you may know that I am the Lord your God. Si Almighty Father, ang nagbibigay sa kanila noon? Ng peace, ng joy, ng strength, sustenance. Si Almighty Father, lahat galing 40 years. Verse 7, and when you came to this place, Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, came out against us to battle. And we conquered them. Yung Heshbon, tsaka yung Bashan. Na-conquer nila yung land. We took their land and gave it as an inheritance to the Reubenites, to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh. Imagine mga giants ang kalaban nila noon. Na-conquer nila ang land, natalo nila yung giant. Tayo may giant din tayo sa buhay natin. Giant mga trials and tribulations. Ang lalaki. Kasi laki ng building, yung mga trials and tribulations natin. Noise ka. Diba? Pero, nakatayo pa rin tayo. It's because of the Almighty Father. He's the one sustaining us. He's our strength. Verse 9, therefore, keep the words of this covenant and do them. No? Keep the words and do them. Hindi mo lang ikikip, ititago mo lang, kundi i-practice mo. Gawin mo. Hindi lang basta alam mo. Pero dapat ipinapamuhay natin yung commandments ni Almighty Father. Example, tutulong ka sa kapatiran mo. Alam ko, tutulong ako sa kapatiran ko. Pero hindi mo naman pinapractice. Keep the words of this commandment and do them. Kasi pag pinapractice mo, lagi mong maaalala, magiging innate na sa'yo or ingrained na sa pagkatao mo ang tumulong because you have Jesus in your hearts. That you may prosper in all you do. Magiging prosperous tayo, magiging abundant tayo. Hindi tayo malulungkot, hindi tayo lalagapak, no? At kung meron man tayong mga trials and tribulations, hindi tayo malulugmok dahil kasama natin si Almighty Father. Verse 10, all of you stand today before the Lord your God, your leaders and your tribes, and your elders and your officers, all the men of Israel. Lahat kayo, marap kayo ngayon, sabi. Your little ones and your wives, also the stranger who is in your camp. Lahat ng tao pinapatawag. At inaaya, no? Walang exempted. Mga bata, mga babae, walang exempted. Lahat gagawin. Pati yung stranger. Your little ones and your wives, also the stranger who is in your camp, from the one who cuts your wood to the one who draws you water. Simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kahit na stranger,
mga bata, sama-sama na to enter the covenant, that you may enter the covenant, or you may enter into covenant with the Lord your God and into His oath. Kasama sa covenant ang mga bata, babae, lahat ng tao ng mga Israelites kasali sa covenant. Inaaya na sundin ang laws and statutes ni Almighty Father. Walang exempted. Which the Lord your God makes with you today, that He may establish you today as a people for Himself, para sa Kanya, tao niya. So tayo, mga anak tayo ni Almighty Father, established as people for Himself, His treasure, His portion. That He may be God to you, just as He has spoken to you, just as He has sworn to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. Tinutupad ni Almighty Father lahat ng kanyang mga promises. Hindi niya kinakalimutan. Kung ang tao, nakakalimutan natin yung mga promises natin. Si Almighty Father, hindi niya nakakalimutan yung mga promises niya. Kahit na matagal na. So, yung mga promises natin kay Almighty Father, kahit matagal na, alam pa rin ni Almighty Father yon. Hindi tayo makakatakas. Hindi tayo tatagos kay Almighty Father. Hindi tayo makakalusot. That He may establish you today as a people for Himself, and that He may be God to you, just as He has spoken to you, and just as He has sworn to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. I make this covenant with this oath, not with you alone, but with Him who stands here with us today, before the Lord our God, as well as with Him who is not here with us today. Kahit na hindi nakasama, covenant pa rin yon. Yung mga hindi pa naipapanganak, ibig sabihin. Oath, promise yon, covenant, hindi lang sa inyo, kundi kung sino man yung kasama at hindi kasama na nakaharap kay Almighty Father. Yung mga hindi pa naipapanganak. And for you know that we dwelt in the land of Egypt, and that we came through the nations which you passed by. Alam naman ninyo, diba, na tumira tayo sa Egypt, sabi ni Moses. At nadaanan natin ang maraming mga nations, mga small cities. And you saw their abominations. Nakita ninyo ang kanilang mga gawain na karumal-dumal, kahindik-hindik, kasuklam-suklam sa paningin ni Almighty Father, like worshiping the dead, the graven images, no? And their idols which were among them, wood and stone and silver and gold. Kahit na gold pa man ang sinasamba ninyo na image, mga action figure, kahit gold pa yan, silver, wood or stone, dapat sirain. Dahil it's an abomination in the eyes of the Almighty God. Kahit ano pang itsura niya. Kahit nasasabihin niyo, kamukha naman ni Jesus to. Hindi yan lang totoong mukha ni Jesus. Maikli ang buhok ni Jesus. Ang ginagawa pa ninyo, di ba, iba-iba pang skin color. Ba't iba-iba niyo yung skin color ni Jesus? Hindi si Jesus yon. Hindi gano'n ang mukha ni Jesus. Ang pangalan, ang model na ginawa sa itsura ni Jesus ay si Jorge. Jorge, ang pangalan Jorge. Borja ba yun? Borga? Jorge Borges. Pangalan niya nun. Basta hindi yun, ang tatay nun ay isang pope. Doon inihalin tulad yung mukha ni Jesus.
Horrible first name nun, mamaya. Cesar Borgia. Ayan. Si Cesar Borgia ay illegitimate son ni Pope Alexander VI. Siya yung model. Doon inihalin tulad yung mukha ni Jesus na yun yung sinasamba nyo ngayon. Hindi si Jesus yung nasa action figure nyo. Yan si Cesar Borgia. Anak ng isang Pope, illegitimate son. So, kung hindi natin dapat i-worship si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ sa ganong paraan. Hindi natin dapat isinasama sa wickedness. Dahil si Jesus, hindi mo siya may ilalagay sa isang kahoy, sa isang semento, sa isang bakal, sa isang gold. Hindi mo may ini-encapsulate nyo si Jesus. Powerful si Jesus. Yung estatwa na sinasamba ninyo, helpless ang itsura, di ba? Si Jesus hindi siya helpless, he's powerful. Wala na siya sa cross, si Jesus. He's alive. So bakit yung mga images nyo nandun pa rin si Jesus sa cross? Wala na sa cross si Jesus. Jesus is victorious. Kaya hindi dapat sambahin si Jesus yung inilagay yung image na nakapako. Pwedeng mag-pray kahit saan, kahit kailan. Hindi niya na kailangan humarap pa sa kahoy, sa semento, sa dingding na nabasa, nagkaroon ng amag, tapos yun ang sasabihin ninyong si Jesus. Hindi ganun magmilagro si Jesus. It's an abomination. Detestable thing. Kinaayawan. Galit na galit si Almighty Father doon. Their idols which were among them, wood and stone and silver and gold. Verse 18. So that there may not be among you man or woman or family or tribe whose heart turns away today from the Lord our God, to go and serve the gods of these nations, and that there may not be among you a root bearing bitterness or wormwood. Hindi dapat ganun sambahin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Naligaw na ng landas, your heart turns away today from the Lord your God. Sino pa yung sinasamba ninyo? Si Mary? Hindi dapat. Wala namang nakalagay dito na i-worship mo si Mary eh. Wala sa Bible. Pero kung nasa Bible, yes. No? Pero wala sa Bible eh. Yung sinasamba nyo ngayon na image ni Mary na sinasabi niyo na laging nakikita, di ba ninyo sa garden, sa mga puno, ba't laging nakikita sa mga puno? Sino yon? Yung laging binabanggit, under every green tree, si Asherah, si Ishtar, si Astarte, si Easter. Yun. Kaya lagi nyo nakikita sa gubat, sa garden, sa may mga halamanan. Kasi nga, you are being blinded by the devil. Pinaglilingkuran ninyo. Namatay na si Mary, hindi dapat siyang paglingkuran. Hindi naman nakalagay sa Bible na nabuhay si Mary at dapat sambahin. Wala namang nakalagay. Sabi rin dito, Savior, my Savior, sabi ni Mary. Ibig sabihin, kailangan din ng Savior ni Mary. Ginamit lang ang womb ni Mary na parang incubator. No? Ngayon, uso na ngayon, di ba? Yung surrogate mother. Yon, ganun. Ngayon, kung gagawin natin ang wickedness, ang abominations, ano magkakaroon sa atin? That there may not be among you a root-bearing bitterness or wormwood. Ano to? Toxins or poison. Nakakalason.
lason, kadumihan. Ibig sabihin ng toxins, poison, bitterness, or wormwood, lason, kadumihan. Nakakamatay. Sobrang pait kaya nito, wormwood. Para wala sa atin ang magkaroon ng ugat na merong toxins or poison. Verse 19, and so it might not happen when he hears the words of this curse, that he blesses himself in his heart, saying, I shall have peace, even though I follow the dictates of my heart, as though the drunkard could be included with the sober. Nakalagay dito, verse 19. Kasi di ba may kasabihan na, kung ano ang gusto ng puso mo, sundin mo. Ay, nakalagay dito. Hindi mo dapat sundin kung ano nasa puso mo. Ang susundin natin, si Almighty Father, kung hindi na yung puso natin. Kasi yung puso natin, madumi. Ha? Kaya verse 19 So it may not happen when he hears the words of this curse, that he blesses himself in his heart. Narinig niya yung curse. Tapos hindi, narinig ko yung curse, pero bale wala naman sa akin to Gagawin ko ang gusto kong gawin, meron ako payapa ang puso ko dahil gagawin ko ang gusto kong gawin. Hindi ako nagigilty. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi natin gagawin kung anong gusto ng puso natin. Di ba meron kung ano ang gusto mo? Kung ano ang gusto ng puso mo, sundin mo. Hindi pwede yun. Ang susundin natin, si Almighty Father. We will deny ourselves. Gagayahin si Jesus. Gagayahin natin. Deny ourselves, take up our cross, and follow Jesus. Hindi yung dikta ng gusto natin. Kasi yung gusto natin laging madumi. Laging greediness, selfishness, wickedness. As though the drunkard could be included with the sober. Parang akala mo yung lasinggero, pwede mong isama sa taong hindi naglalasing. Hindi sila compatible. Yung lasinggero at hindi lasinggero, hindi sila compatible. As though the drunkard could be included with the sober. Hindi compatible. Ha? May peace siya kahit na gumagawa ng kadumihan. Hindi totoo yun. Ha? Dahil pag ganon, it may not happen when he hears the words of this curse, that he blesses himself in his heart. Para magkaroon ng guilty siya, makonsyensya. Dahil pag gumagawa tayo ng mga bagay na gusto natin, tapos hindi tayo nakukonsyensya, wicked tayo. Nakakaintindi kayo sa sabi ko. Iska naintindihan mo yung sarili mo. Naintindihan ko sarili ko. Verse 20, the Lord would not spare him. Paparusahan siya ni Almighty Father. Yari siya. For then the anger of the Lord and his jealousy would burn against that man. Jealousy and anger would burn against that man. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Hindi yun naramdaman pag nagagalit si Almighty Father. Pag pinaparusahan niya tayo, hindi yun nararamdaman. Pag nagkakaroon tayo ng pains and heartaches, rejected by the society, rejected by people, anong nangyayari sa buhay natin? Wala tayong hope, wala tayong future. Diba, lugmok tayo. Galit ni Almighty Father yun. Kaya dapat sundin natin siya. For the Lord would not spare him, for then the anger of the Lord and his jealousy would burn against that man, and every curse that is written in this book would settle on him, and the Lord would blot out his name from under heaven. Buburahin ni Almighty Father ang pangalan ng tao na yon. Pag binura ni Almighty Father ang pangalan ng tao na yon, ibig sabihin sa eternal damnation ang punta. Death. Yun ang second death. There's no hope in a future. Wala nang value. Of no value na yung kaluluwa na yun, yung tao na yun. Burado na ang pangalan niya sa mundo. Kakalimutan siya ni Almighty Father.
May value lang tayo kung nasa sa hearts natin si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father at ang Holy Spirit. Yun ang valuable. Because that's for all eternity. Hindi pera. Hindi mga material things. Verse 21, and the Lord would separate him from all the tribes of Israel for adversity, according to all the curses of the covenant that are written in this book of law. Book of the law. Yung mga curse. Verse 22. So that the coming generation of your children who rise up after you, and the foreigner who comes from a far land, would say, when they see the plagues of that land and the sickness which the Lord has laid on it, pag may pinanganak na bagong generation, nawala na yung lumang generation, may bagong generation na, tapos may mga bago ng salta na mga tao from other land, mapupunta na sa mga kasama natin, no? Makikita nila ngayon yung plague ng land at yung kung anong kaguluhan meron. Ba't ganyan ang bansa na yan? Ba't ang gulo niyan? Or paglaki ng mga bata, bakit ang gulo ng bansa natin? Bakit ganito? Bakit ganito ang buhay natin? Nagtatanong sila. Verse 23. The whole land is brimstone, salt, and burning. It is not sown, nor does it bear, nor does any grass grow there. Hindi abundant. Like the overthrown of Sodom and Gomorrah, Admah and Zebolim, which the Lord overthrew in his anger and his wrath. Sira ang bansa. Sira rin ang buhay natin. Dahil sa katigasan ng ulo natin. Nakalagay din to sa Revelation chapter 11 verse 8. Ngayon, hindi lang bansa natin ang magulo. Buong mundo na. Dahil lahat ay matigas ang ulo. Verse 24, all nations would say, why has the Lord done this? Or why has the Lord done so to this land? What does the heat of this great anger mean? Bakit ginawa ni Almighty Father to? Ba't sira ang mundo? Ano ang kinagagalit niya? Verse 25. Then people would say, because they have forsaken the covenant of the Lord God of their fathers, which He made with them when He brought them out of the land of Egypt. Hindi sinunod ng mga tao ang covenant. Ano ang covenant ba? Kahit isa lang doon, anong covenant? Mahalin si Almighty Father. Irespeto siya. Kahit yun lang eh. Lahat na yun will follow. All the goodness will follow na mahalin lang si Almighty Father. Dahil pag mahal natin si Almighty Father, may respeto, merong susunod tayo sa Kanya. Dahil mahal natin siya. Hindi natin gagawin yung mga bagay na ayaw niya. Verse 26, for they went and served other gods and worshipped them. Lahat ng mga religion dito sa mundo, offshoot yon ng religion ng olden days na galing pa sa Egypt. Iniba lang nila ang pangalan. Ni-renovate. ano bang another word for that? Yung iniba lang, yung pinaganda lang. Para lang hindi masabi na galing sa Egypt. Pero ang totoo, galing sa Egypt, yung lumang religion pa yon na gawain ng mga tao. Gaya nung Kadesha at saka yung Kadesh, yung ritual na sexual relationship, tapos may ritual yon. Up to now, ginagawa ng mga tao yon yung Kadesh. Nabasa ko lang. Pero hindi Kadesh ang tawag nila. No, yung Kadesh ay yung
man dedicated to licentious idolatry or temple prostitute. Merong ganon na may ritual sila na merong lalaki ron, tapos yon magkakaroon sila ng sexual relationship dun sa lalaki na yon. Yun ang kanyang trabaho. Yung ibang mga religion, kumukuha sila ng ibang mga babae o ibang lalaki, naka-stay put lang dun sa kanilang religion, yun ang gawain nila. Up to now, ginagawa pa rin to. Ritual. Wickedness, abomination in the eyes of the Almighty God. Ritualistic abuse, yung iba. For they went and served other gods and worshiped them. At saka, yung maraming sinasamba na mga taong namatay na, that's paganism. Hindi, sasabihin niyo, mga santo naman yun eh, mga Christian yun. Kung Christian yun, bakit nyo sinasamba? Ang ginagawa niya, nagbibigay kayo ng kandila, pagkain, bulaklak. Anong ibig sabihin nun? Inaalala niyo siya. Pero si Almighty Father, hindi niyo inaalala. Hindi, marami nagawang miracle. Miracle? Ano yung miracle na nagawa nun? Ano yun? Mas marami pa bang miracle ang nagawa nun kaysa sa miracle na ginawa ni Almighty Father siya ni Jesus Christ? Anong nagawa ni Bernadette? Sino ba? Bernice, may ganun pa eh. Doroteo, meron ganon. Doroteo. Theodore. Ano sila pa mga kilala? Sita, may ganun Sita. Si Teresa, anong nagawa ni Teresa? Anong milagro yon? Gawa lang kayo ng gawa, no? Pag may namatay na type ninyong gawing santo, lagyan natin ng santo. Sige, para madami kayong sambahin. Ba't ganon? So, ngayon, nahahati ngayon yung oras ninyo, tsaka yung panahon ninyo. Imbis na sambahin si Almighty Father, hati kay Teresa, kay Bernice, kay Bernadette. Imbis na yung nakafocus lang tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ, hinahati ninyo yung oras ninyo. Isinasama niyo pa si Mary. Hindi, chummy kami ni Mary. Hindi, devotee kami. Nahahati ang oras ninyo. So, pagiging faithful ba yun kay Almighty Father at kay Jesus Christ? Hindi. Faithlessness ang tawag doon, hindi faithfulness. Kasi devotee pa kayo ni Mary eh. Ano bang nagawa ni Mary? Nagmilagro ba siya? Hindi nagmilagro si Mary. Ang nagmilagro si Jesus Christ. Ang nagmilagro si Almighty Father, pinadala niya yung Holy Spirit, inalagay sa womb ni Mary. Yung fertilized egg, dahil incubator nga or surrogate mother, si Mary. So, noong time na yun, virgin siya. And then, nung naipanganak na si Jesus, nagkaroon pa siya ng madaming anak. Ang sabi ni Jesus, sino ang aking nanay? Sino ang aking kapatid? Ang mga tao na nagtitiwala at nagmamahal kay Almighty Father, yun ang aking mother, brothers, and sisters. Malinaw na ba't hindi nyo naiintindihan? Napakalinaw. Kasi gusto niyo yung culture and tradition ninyo, yung customs and traditions ninyo na itinuturo sa inyo ng mga false teachers ninyo, false prophets ninyo. Nagdagdag sila at nagbawas sa Bible. Pag dinagdagan at binabawasan ng Bible, anong ibig sabihin? Mali. Kasinungalingan ang ginagawa ng mga tao. Kasinungalingan na yun dahil hindi nyo pinagutos ni Almighty Father. At saka hindi ba nagtataka yung mga planets pinangalan sa mga mythology gods and goddesses, mythology, myth. Hindi kayo nagtataka? Sino makausap ko? Yung mundo lang or daigdigong earth lang, yun lang ang hindi pangalan ng
mythology, Roman gods and goddesses. Pero yung Mars, si Neptune, o si Saturn, sino ba? Si Jupiter, o yung mga yon, sinisimbolize noon mga demonic entities. Si Venus, demonic entities yung mga yon. Si Pluto, oh. Hindi yung aso na si Pluto sa Disney, hindi yon. Yung tapos nare-revise yung science book. Bakit ganon? Ang Bible hindi nare-revise, ha? Bawal magdagdag, bawal magbawas. Gods that they did not know and that He had not given to them. Hindi ibinigay ni Almighty Father. Sino lang ibinigay sa atin ni Almighty Father? Si Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Si Jesus lang ang ibinigay sa atin. Yung mga apostles, pinili yon ni Jesus Christ na makasama niya. Pero hindi natin dapat sambahin ang mga apostles. Si Paul hindi pwedeng sambahin. Si John hindi rin pwedeng sambahin. Because there were also people like us. Si Peter may asawa yun, ha? May mother-in-law yun. Kaya pwedeng mag-asawa. Yung mga taong nagtuturo na hindi pwedeng mag-asawa ang isang leader, those people are hypocritical, liars. Nabasa natin sa Bible, di ba? May mga pinagbabawal na pagkain every Friday. May pinagbabawal na mga kung ano-ano na bawal daw kumain ng meat. Walang di bawal ang kumain ng meat. Gumakain ng meat si Jesus. Ha? Verse 27. Then the anger of the Lord was aroused against this land. Bakit? Kung ano-ano mga imbento ang ginagawa ng mga tao. Imbis na i-worship si Almighty Father, mahalin sila, iba-ibang kanilang mga gustong sambahin yung mga tao. Kaya si Almighty Father was aroused against this land, the anger. Kung baga sa tao, na high blood na si Almighty Father, nag-flare up na siya. Nanggigigil, no? Nakakagigil kasi sa galit. Ha? To bring on it every curse that is written in this book. Nangkakagigil talaga. Kung ako din nagbabasa ako ang ganda mga tao. Hindi maintindihan ng mga tao. Bakit ganon? Ba't mali ang tinuturo ng mga tao? Bakit? Andito naman sa Bible eh. Pareho tayo ng Bible. New King James Version. Ha? Kahit anong version pa yan. Verse 28. And the Lord uprooted them from their land in anger, in wrath, and in great indignation, and cast them into another land as it is this day. Tinanggal sa land. Saan inilagay na ibang lugar? Another land. Ano yung another land na yon? Yung mga tao na disobedient. Land Hades. Eternal damnation. Impyerno. The secret things belong to the Lord our God. But those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. May mga secret things si Almighty Father na hindi niya binibigay sa mga tao noon, no? Ngayon, itong mga law na to, ni-reveal to kay Moses to relay it to the people. Hanggang sa next generation, generation after generation, para gawin lahat ng pinag-uutos ni Almighty Father. Ngayon, may secret pa ba si Almighty Father? Nung dumating si Jesus Christ, pinanganak si Jesus Christ, na-reveal na sa atin ang grand master plan ni Almighty Father. Ni-reveal na lahat. Nung ipinanganak si Jesus sa tag-ministry, ni-reveal na lahat ng miracles, ipinakita na ni Jesus. Binuhay niya yung mga patay. May mga patay siyang binuhay. May mga pinagaling siya na mga bulag, pipi at bingi.
pilay. Nagturo siya, great wisdom meron si Jesus Christ. Yung plano ni Almighty Father, kinakausap ni Jesus ang mga tao using parables. Pero in-explain niya yon sa kanyang mga apostles and disciples. So wala nang itinatago si Almighty Father. Nasa Book of Revelation na, tapos na ang kwento ng mundo na to. Ano na lang ang gagawin natin? Obey the Almighty Father. Believe in the name of Jesus Christ. Yun na lang ang gagawin natin. If we obey the Almighty Father and believe in the name of Jesus Christ, hindi na tayo gagawa ng wickedness. Dahil alam na natin, matatakot na tayo dahil may kaparusahan pag tayo ay disobedient. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin, wala tayong pagmamay-ari dito sa mundo. Wala tayong may pagmamalaki kay Almighty Father. Ay, hindi ako susunod kay Almighty Father. Bakit? Kaya ko ang sarili ko. May mga ganang tao. May tao pa akong na estudyante yata yan. Sabi niya, bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Ako ang gumawa nito. Kaya ako nagka-graduate. Dahil sa gawa ko, dahil nag-aral ako ang gumawa ito. Ba't ako magpapasalamat sa Diyos? Yun ang sabi niya. Yung health natin, lahat ng mga bagay na kung ini-enjoy natin, yung oxygen, lahat ng kung anong meron tayo, mga kinakain natin, galing lahat kay Almighty Father. Kaya we must be grateful to the Creator of heaven and earth. Paano tayo magiging grateful? Nire-require lang sa atin ni Almighty Father to believe Him. To believe in Jesus Christ, the only begotten Son. Na pag naniwala tayo kay Jesus Christ, masasave tayo. We will have eternal life. Maliwanag naman, di ba, nasa Bible? Maliwanag na maliwanag. Huwag natin i-twist yung katotohanan. We should not pervert the truth. Hindi tayo gagawa or gagamit ng mga politically correct words. Dahil si Almighty Father, diretso siya magsalita. Kasi pag pinapaganda mo pa yung salita, parang binibaby mo pa yung kasalanan ng tao. Hindi okay, parang okay lang yan, sige, hindi. Gagawin natin kung ano yung salita ni Almighty Father. Ha? Saan dito yung... ito, oh. Ito, Ezekiel chapter 23, verses 20 to 21. For she lusted for her paramours, whose flesh is like the flesh of donkeys, and whose issue is like the issue of horses. Naiintindihan ba ninyo ibig sabihin nito? New International Version, ha? Diretso magsalita si Almighty Father. There, she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys, and whose emission was like that of horses. Salita to ni Almighty Father. Diretso magsalita si Almighty Father. Ang sakit, di ba? Kaya masakit magsalita si Almighty Father. Para magising tayo. Pero kahit na anong sakit ng salita, parang manhid yung mga tao. Our Father is holy, He is just, He is righteous. And He wants His children to be like Him. Kaya niya ipinadala si Jesus Christ, our example. Yung ating kaklase na pwede nating kopyahan. Hindi nakikipag-compete. Kaklase natin si Jesus na ibinigay na lahat sa atin ng answers. Shinare sa atin lahat ni Jesus. Ang secrets. Lahat-lahat. Pinadala sa atin ni Almighty Father.
Dahil mahal tayo ni Almighty Father, mahal tayo ni Jesus Christ, hindi niya tayo pababayaan. As long as we obey our Father and follow the teachings of Jesus Christ. And do things according to the words of our Father. Thank you, and God loves us all so much.